Ba natin bigyan ng best clap offering ang ating Panginoon? It's a great day to be in the house of God, for God's presence is here in this place. At na-miss ko po ang bawat isa na nandito po yan. Can you please say hi or hello sa inyong katabi? Pakisabi po, it's good to see you today. Sige po, paki-fist bump, pakikawayan po yan. At alam niyo po, gusto ko rin po i-welcome yung ating mga COG overseers and leaders from Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede po bang tumayo po yung mga overseers po natin na nandito? Sige po, gusto po namin kayo i-welcome. Ayan po sila. Sige po, palakpakan po natin sila. Welcome na welcome po sa ating simbahan po ngayon. At sila po ay mag-a-attend ng ating LAMP or Leaders Attract Mentee program tomorrow hanggang Saturday. Kaya ayan po, let's have fun po next week. And sino po dito excited to hear God's Word today? Sige po, lahat po na excited, pumalakpak po para sa ating Panginoon. And I'm also excited to be here to preach to you God's Word. And alam niyo po, I found out na ang Singapore had chosen their 4th Prime Minister. At yan po siya. Siya po ay si Lawrence Wong. At paano po siya pinili? Paano po siya sinelect? Siya po ay naselect sa kanyang magandang track record. Ito po yung kanyang grade sa mga bagay-bagay po na yan. Siya po ay nag-score ng 0 sa mga items po na yan and so on and so forth. At sa pagkita po siguro natin yan, tayo po siguro ay naiinggit at nasasabi siguro natin, sana all, sana sa Pilipinas din. Dahil kung matatanong ko po kayo, naalala niyo pa po ba kung sino po binoto niyo last election? Ano kaya ang kanilang grade? Ano kaya ang kanilang track record? Siguro ang sagot niyo po sa akin ngayon, Your Honor, hindi ko na po maalala. Kaya po sa dadating po na eleksyon, next year na po yan, nawa po pumili po tayo ng maayos, pag-pray po talaga po natin, sino po yung iboboto po natin para po mas maging maayos yung bansang Pilipinas. Napakaganda pa naman po ng ating pangalan, tayo po ay mga Pilipino. Sino po dito ay proud maging Pilipino? Amen. Sige po, palmalakpak po lahat mo ng proud to be Filipinos. At napakaganda po ng pangalan po natin dahil po sa word po na yan, makakakuha tayo ng isang word na pili. Tayo po ay pinili po ng Panginoon. Tayo po ay chosen ng Panginoon. Kaya nawa po sa pagpili ng Panginoon sa ating buhay, nawa po we may live up to it. We may live up kung ano po yung greater purpose, ano pong greater future na hinanda ng Panginoon for our lives. Kaya ito po yung title po natin for today. Ang title po natin is, You Are Chosen. Pakisabi nga sa katabi mo, You are chosen. At nawa po ma-embrace po natin yung call po na yan. Nawa po mailagay po natin in our hearts. Nawa po mailagay po natin yan sa mga isipan po natin that we may be ready for what we're gonna talk about today and be ready for God's Word. And you know what? Si King David po, siya din po ay chosen ng Panginoon. Kaya if you have your Bibles with you, let's open it in 1 Chronicles chapter 28, verse 3 to 5. And it says here, But God said to David, You shall not build a house for my name, because you have been a man of war and have shed blood. However, the Lord God of Israel chose me above all the house of my father to be king over Israel forever. For he has chosen Judah to be the ruler, and of the house of Judah, the house of my father, and among the sons of my father, he was pleased with me to make me king over Israel. And in verse 5, And all of my sons, for the Lord has given me many sons, he has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. At bago po tayo magpatuloy in God's word, as all bow our heads and let us pray. Lord Jesus Christ, you are here in our midst. Lord God, you are here in this sanctuary. Lord God, and we feel you and we really know that you are here in this place, Panginoon. Kaya Lord God, your congregation are here. They came here for you. They came here for your word. They came here for your power. They came here for your presence. They came, Lord God, for a life-changing experience right this very Sunday. And I believe, Lord God, hindi mo kami bibiguin ngayon. Lord God, you will be moving in our midst today. So today, oh God, we humbly ask for your anointing, your wisdom, and your favor. And Lord God, we claim the victory right this very moment in the name of Jesus Christ. Everybody shout. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. And si David po, nakikita po natin sa chapter po na yan, alam po ni David yung feeling to be chosen. Alam niya po yun. Bakit? Because out of 8 brothers po sila, sa 8 brothers po na yan, siya po yung napilit to be the next king of Israel. So alam niya po yung joy to be chosen. Alam niya po yung pagiging special niya. Alam niya po yung experience po na yan. But you know what? In the next verse, so verse 5, alam niya din po yung feeling not to be chosen.
Dahil napakaganda po ng heart po ni King David, he wants to build God's house, he wants to build God's temple. Kaya lang ano po nangyari? Hindi po siya yung napili. Si King Solomon po ang napili to be the next king of Israel to build the house of God. At alam na po natin yan from our previous preachings about King David. Si King David po ay may napakagandang puso. Hindi niya po yan tinake negatively, tinake niya yan positively, winelcome niya po yung idea po na yan, masaya po siya na si King Solomon po yung magiging next king of Israel at siya po yung magtatayo ng templo ng ating Panginoon. Ganong kaganda yung puso ni King David. At paano po natin masasabi na napakaganda ng kanyang puso? Ano po yung kanyang ginawa dito po sa chapter na ito? Siya po ay nag-show up. Pakisabi nga sa iyong katabi, show up. Nawa po sa ating buhay na kung kahit man ang mga nangyayari sa ating buhay ay hindi po yung ine-expect po natin, nawa po tayo pa rin po ay mag-show up. Kaya kahit po yung hindi po natin naaasahan na mangyayari o hindi po tayo napagbigyan, tayo pa rin po ay mag-show up katulad po ni King David. Bakit po ano pong ginawa niya pong pag-show up? In verse 1 it says, "Now David assembled at Jerusalem all the leaders of Israel, the officers of the tribes and the captains of the divisions who served the king, the captains over thousands, the captains over hundreds, and the stewards over all the substance and possessions of the king and his sons, with the officials, with the valiant men, and all the mighty men of valor." So sino po yung pinatawag po ni King David? Pinatawag niya po lahat po ng tao. Pinatawag niya lahat ng kanyang commander, lahat ng kanyang general, lahat ng kanyang leaders, lahat ng kanyang workers, lahat ng members niya. At anong ginawa niya po doon? In-announce niya po doon. Siya po ay nag-show up at sinabi niya, hindi na ako yung magiging next king ng Israel. Si King Solomon na ang gagawa ng templo ng Panginoon. Suportahan niyo siya. Napakaganda ng puso ni King David. Sana po makita natin yung heart ni King David. Nawa po ma-appreciate po natin yung ganda ng kanyang puso. Bakit? Kasi siguro kung tayo po yan, ito na po yung point na maiinis po tayo. Siguro ito po yung point na magtatampo tayo kay Lord kasi hindi ako napagbigyan, yung ine-expect ko na gusto kong mangyari, hindi nangyari sa aking buhay. Siguro ito po yung point na tayo po ay magagalit na or tayo po ay aalis na lang po ng ministry or aalis na lang po ng ating simbahan. Dahil hindi po tayo napagbigyan, hindi nangyari yung ine-expect nating mangyari. Kaya siguro po ang tanong po natin ngayon, paano ba maging katulad ni King David? Paano ba tayo mag-show up katulad ni King David? At alam niyo po, dito po mangungusap ang Panginoon sa ating buhay. Anong kailangan natin gawin today? You have to grow up. Pakisabi nga sa katabi mo, grow up. Kailangan tayo po ay mag-grow up. Kailangan mo mag-grow up. Kailangan ko mag-grow up. Kailangan mag-grow up ng ating buong simbahan para po tayo po ay umayos sa ating buhay. Bakit po? Kasi pag hindi po tayo nag-show up, pag tayo po ay nag-no-show, ano po mangyari? Mamimiss po natin yung growth sa ating buhay. Alam niyo po, ang dami pong ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan for the past months, for the past years. At ilan sa mga pag tinignan po natin yung worship department po natin, alam niyo po yung ating mga live worship kids at a very young age, sila po ay natututo na po on how to play their instrument, on how to sing for the Lord. Kaya sana po sa mga magulang na nandito, nawa po hindi po natin ma-miss yung moment na to na ma-experience din po ito ng ating mga anak that they may grow in serving the Lord. Kapag tinignan naman po natin yung ating outreach department, alam niyo po sila po ay umiikot na po ng buong Pilipinas, from Luzon, Visayas to Mindanao. At ano pong ginagawa po nila? Sila po ay nagtuturo on how to evangelize. Paano po mag-a-ablaze for souls. Kapag titignan naman po natin ang ating relationship department, just last month, kakatapos lang po ng ating I-Lead Men's Conference, at nakakatuwang sight to see thousands of men, mga thousands of tatay po natin, na nagpupuri to the one true and living God. Sila po ay na-empower ng ating Panginoon. Kapag tinignan po natin ang ating discipleship department, meron pong more than 400 people who were baptized sa water baptism po na yun and in the Spirit. Wow, ang dami pong ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan. Sayang po kung namimiss po natin yan. Siguro po ilan po sa mga nandito ay nandyan din po at na-experience po natin yan. Sa mga hindi pa po nag-show up, alam niyo po, I have good news for you. Hindi pa huli ang lahat for your lives today. Bakit? Kasi ngayon po, right, this very day, ang admin po natin ay nag-launch po ng Admin 101. Kaya kung ito po yung opportunity mo, nawa po hindi natin ma-miss po yan. Kung ito na yung araw na sinasabi mo, gusto mo na mag-serve kay Lord, or nagtatanong ka, paano ba mag-serve kay Lord? This is your perfect moment to sign up, to register. Sila po ay nasa lobby. Kaya po sana po after the service, tayo po ay mag-show up
para po tayo po ay maging kagamit-gamit para sa ating Panginoon Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw na yan. At sana po hindi po natin ma-miss yung opportunity po na yan. At alam niyo po, gusto ko pong ibida po si Sister May Cahigas. Si Sister May po ay ang ating production head dito sa ating simbahan. Siya po nag-organize yung ating every Sunday po ng worship experience. And ilang taon na po ba si Sister May sa ministry? Siya po ay nagsaserve for a total of 23 years. At syempre po sa haba po niyan, alam naman po natin, hindi po yan smooth sailing ride. Meron pong highs and lows, ups and downs, trials, challenges, at mga iba pa pong bagay na pwede ma-experience. And on top ng kanyang ministry, I found out na meron po pala siyang mga physical challenges sa aming mga maliliit or mahahabang kwentuhan. Na ikwento niya po sa akin, ito po yung mga kanyang physical battles. At hindi ko na po iisa-isahin po yan dahil hindi ko naman po ma-pronounce. Pakibasa na lang po sa screen. At yan po yung mga kanyang challenges, hindi po ganun po kadali yung kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. And on top of all these things, just last year, her husband just passed away, si Kuya Don. At kung titignan po natin yung image po na yan, kung titignan po natin yung status ng kanyang buhay, siguro kung tayo po ay nandyan sa kanyang kalalagayan, ito na yung araw na maiinis talaga tayo kay Lord. Siguro ito po yung magtatanong na tayo kay Lord, Lord, binigay ko na yung aking 23 years sa'yo. Bakit ganito yung na-experience ko? Siguro ito po yung araw na tayo po ay magtatampo kay Lord at aalis na lang at iwanan na natin yung calling po natin or kung naman pinapagawa ng Panginoon para sa ating buhay. But you know what? Praise God. Si Sister May hanggang sa ngayon ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen po yun. Sige, palakpakan po natin si Lord. You know what? Right, this very Sunday, siya po ay naka-duty, siya po ay nasa tech booth. At meron po siyang message na gusto pong i-share po para sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, ang dami pong nakasulat kanina sa sinabi ni Pastor AJ sa screen, no? Pero alam niyo po, bakit po ako ay nananatiling nandito sa inyong likuran? Alam niyo po, I have nowhere else to go to but only in the presence of the Lord. Wala po akong maisip na best na lugar na puntahan kundi sa tahanan ng Panginoon at sa paanan ng Diyos. And alam niyo po, yung nakalagay po doon ng mga sinabi sa akin ng doktor, kulang pa po yun kasi ang dami pa nilang nakitang mga nodules o bukol sa thyroid, sa dibdib at sa ovaries. And bakit po ba ako ay nananatili pa rin nagsiserve sa Panginoon? Dahil po ako ay buhay pa. Ako po ay may hininga pa. At habang ako po ay ipinahiraman po ng Diyos ng hininga, ito po ay gusto kong gamitin para maglingkod sa tahanan ng Diyos at maglingkod at pagsilbihan ng mga anak niya na katulad niyo po. Kaya po, kung meron kang katabi ngayon sa kaliwa at sa kanan, pakitanong naman sa kanya, humihinga ka pa ba? Kasi kung humihinga ka pa, sabi mo sa kanya, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kaya maglingkod tayo. Amen. Hallelujah. God bless po. All the glory belongs to God. Kaya po today, what is your excuse? What could be my excuse? What could be our excuse not to serve God today? Lahat po tayo may pinagdadaanan, si Sister may pinagdadaanan, baka yung katabi mo ngayon may matinding pinagdadaanan. Pero wala pala tayong excuse dahil napakasarap maglingkod para sa buhay na Diyos. Amen po. Sige po, palapakan po natin si Lord. Kaya today, nawa po, ito po yung araw that we will all grow up by showing up. Kaya po ngayon, kung meron pong tao na mas nakaka-realize, mas nakaka-embrace to be chosen, walang iba kundi po si King Solomon. Bakit po in verse 6 it says, "Now, God said to me, it is your son Solomon who shall build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father." At si King Solomon, meron pong 19 named brothers si King Solomon. Marami pong anak po si King David, pero 19 lang po ang napangalanan po sa Bible. And out of those 19, si King Solomon po ang naging napili to be the next king of Israel. Alam niya rin po yung joy to be chosen. Alam niya rin po yung gaano po ka-special yung moment po na yun. Pero kung alam po natin gaano katindi ang leadership, alam po natin na malaki po yung role na kakaharapin ni King Solomon.
Alam po natin na sa pagpili sa Kanya, there's great responsibility na kasama po dyan. There's great accountability. Kaya po sa pagpili pala ng Panginoon para sa atin, yun pa lang ang simula ng journey ng Panginoon for our lives. Mahaba pa ang proseso na pagdadaanan po natin. Kaya nga po sabi po sa next verse, sabi po dito, moreover, pakisabi nga po yan, moreover, I will establish His kingdom forever, if He is steadfast to observe my commandments and my judgments as it is this day. Kaya po pag sinabi pong moreover, hindi pa tapos ang Panginoon para sa iyong buhay. May kasunod pa siya. Meron pa siyang plano sa iyo. Meron pa siyang aayusin sa atin. Meron pa tayong proseso na pagdadaanan sa ating buhay. Kaya po pag tinignan po natin yung ibig sabihin po niyan in Hebrew, it means kun, at it means to be firm. At yan po pala yung gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. Gusto Kanya i-establish, gusto Niya patibayin ang iyong buhay. Bakit? Ayaw po ng Panginoon na isang pitik lang ng demonyo sa iyo, magko-collapse ka na. Ayaw po ng Panginoon, dadating po yung taon, dadating po yung year, na isang pitik lang po ng demonyo sa ating simbahan, maguguho po ito lahat, madedestroy or magko-collapse po tayo. Kaya po, speaking of collapse, ewan ko po kung nabalitaan niyo po sa news, na yung Baltimore Bridge sa USA ay nag-collapse. Ito po ay tinamaan po ng isang malaking ship, yung kanyang foundation. Nag-collapse po yung buong building, nasira po yung barko, may mga namatay po dyan. Nag-cause po yan ng traffic sa area po na yan. At yan po yung image na ayaw ni Lord mangyari sa iyong buhay. Ayaw niya na magko-collapse ka na lang. Ayaw ni Lord na magko-collapse yung ating ministry. Ayaw ni Lord magko-collapse yung ating region because He wants to establish you. Gusto kang patibayin ng ating Panginoon. At you know what? Ang ating sariling bansa, tayo po pala ay na-establish noong 1898. Kaya 126 years na po tayong ini-establish ng Panginoon. Kaya pakibati muna ang inyong katabi. Sabihin mo, Advance Happy Independence Day. Yan po ay isa-celebrate po natin sa Wednesday. At ano pong status po ng ating bansa for 126 years, napakaganda ng illustration na nakita ko po sa internet, 126 years old na po tayo, but we are still poor. Kapag tinignan po natin yung mga neighboring countries po natin, nagsiyamanan na po sila. Yung mga dating mahirap na bansa, ngayon super rich na, pero ang bansang Pilipinas, still poor. Di ba nakakalungkot, nakakaawa? Siguro ang burden ng puso natin, Lord, sana naman kung ano nangyari sa kabilang bansa, mangyari din sa bansang Pilipinas, Lord, pagyamanin mo din yung aming bansa. At paano po ba mangyayari po yun? Paano po ba pwedeng kumilos ang Panginoon for our lives? That's why you got to be steadfast. Pakisabi nga po yan, steadfast. At ang ibig sabihin po pala niyan in Hebrew is kazak, and it means for you to grow or for you to become stronger. Kaya po pala kailangan tayong dumaan sa proseso ng Panginoon dahil gusto niya ng growth for your lives. Gusto po ng Panginoon na ikaw po ay mas titindi ang inyong strength sa iyong buhay para po tayo po ay ma-establish ng ating Panginoon. At paano po ba natin ma-check kung tayo po ay nag-grow stronger? Saan po natin pwede makita po yan? Pwede po natin yan makita in our decisions in life. Kaya po, speaking of Kazakh, naalala ko po tuloy nung ako po ay nag-work pa po sa corporate. Dito po dapat po nila ako i-deploy, dito po nila ako ipapadala sa city po na yan. At saan po yung bansa po na yan? Walang iba kung hindi po sa Kazakhstan. At hindi ko po alam yung spelling po nung panahon na yun. Ano ba spelling ng Kazakhstan? Nasaan ba yan sa buong mundo? At sa pag-deploy po nila sa akin po dyan, dito po nila ako i-deploy sa isang oil and gas refinery. At kapag nakikita ko po yung image po na yan, ano pong equation po niyan, ano pong ibig sabihin po niyan, magiging times 4 po yung aking sahod. Magiging maganda po yung aking benefits. Makakapunta po ako sa greener pasture. Hindi ko na kailangan intindihin yung aking future. Dahil ang lahat po ng yan ay ipro-provide po ng aming company. Pero ano po yung naging decision ko po dyan? Ano po yung naging strong decision ko po dyan? Ano po yung aking naging strong conviction nung ino-offer po yan sa akin? Yan po ay aking i-decline. At sinabi ko po sa aming boss, Boss, hindi ko kayang iwan yung aming bansa. Hindi ko kayang iwan ang bansang Pilipinas. Hindi ko kaya ipagpalit yung bansang Pilipinas just for a greater opportunity abroad. Kaya po isa po yan sa dahilan, kaya po ako po yung nag-resign. At sa pag-realize ko pa ngayon at sa pag-analyze ko ngayon, bakit ba ganun yung aking naging decision?
Bakit ba ganun ka-strong yung aking decision nung panahon na yun na hindi ako alis ng ating bansa? Bakit minsan din po ako nakaupo where you are seated today? Nakikinig lang din po ako ng preaching, katulad niyo po, especially yung mga preaching ni Pastor Anthony na dinedeclare niya po dito, mahalin po natin yung ating sariling bansa. Kung hindi po natin mamahalin yung ating sariling bansa, wala pong magmamahal niyan para sa atin. Huwag po natin iwanan yung sarili po nating bansang Pilipinas. At yung po pala ay tumatatak sa aking isip, yung po pala ay tumatatak sa aking puso. Kaya when the time came, yun po yung aking naging strong decision nung panahon po na yun. Kaya today, I believe it's my time to declare it. It's my time today to challenge you, to influence you. Nawa po, wag po natin iwan din ang bansang Pilipinas. Bakit po? Kasi ang dami na po nang iiwan ng ating bansa. Sabi po sa statistics, mahigit 1 million Pilipino ang umaalis ng ating bansa every year. Every year po yan. Ang dami nang iiwan sa ating bansa. Kaya po ito po yung challenge ng Panginoon para sa atin. Mahalin po natin yung sarili nating bansa. Huwag po nating iwan. Bakit dito tayo nilagay ng Panginoon at kayang-kaya tayo pagpalain ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya church, matanong ko po kayo, mahal niyo po ba ang bansang Pilipinas? At ako po'y naniniwala, kung mahal mo, hindi mo iiwanan. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. At dito po natin mapapatunayan yan that we are able to endure the process. Yes, nakikita po ni Lord ang sitwasyon ng ating bansa. Alam po ni Lord yung frustration po natin dito. Alam po ni Lord yung limited opportunities. Alam po ni Lord yung kahirapan ng ating bansa. Kaya doon talaga masusubukan yung pagmamahal natin for our country. Doon talaga masusubukan yung decision natin sa ating buhay. Talaga bang kakapit tayo na tayo po ay tinawag ng Panginoon para sa bansang Pilipinas? Bakit po? Kasi napakaganda ng pangalan po natin, Pilipino nga po. Dahil tayo po ay pinili, dahil ikaw ay chosen, hindi po nagtatapos dyan, kaya po ikaw ay pinipino ng ating Panginoon. Ako po ay nire-refine, ikaw ay nire-refine, tayo po ay pinapolish ni Lord para po pag dumating yung time na be-bless na po tayo ng Panginoon, hindi tayo magko-collapse. Tayo po ay magiging ready sa pagpapala ng Panginoon para sa ating bansa. Kaya paano po ba yun? Paano ba tayo marerefine ng Panginoon? In the next verse it says, in verse 8 it says, now therefore, in the sight of all Israel, the assembly of the Lord, and in the hearing of our God, be careful to seek out all the commandments of the Lord your God, that you may possess this good land and leave it as an inheritance for your children after you forever. Ano daw po yung kailangan natin gawin sa pag-refine ng Panginoon para sa atin? You got to seek God. Pakisabi nga sa katabi mo, seek God. At ano po ibig sabihin po ng seek? In Hebrew, it means darash. At ang ibig sabihin po pala niyan is resort to. Saan po tayo pupunta? Ano po yung magiging default po natin? Ano po yung magiging natural instinct natin? What will you resort to when you are being refined by our God? Kapag tayo po ba ay dumadaan sa proseso, kalimutan na lang po ba? Kakalimutan na lang po ba natin yung tawag natin? Kakalimutan na lang po ba natin yung pinapagawa ng Panginoon? Kapag tayo po ba ay dumadaan sa matinding proseso ng Panginoon for our lives, will we simply quit? Dahil yan po yung pinakamadaling gawin sa ating buhay, just to give it all up, just quit. Kung tayo po ba ay nire-refine ng Panginoon, will we just leave things undone or unfinished? Little did we know, ang dami na pala nating unsettled issues, unsettled businesses. Undone po yung mga ginagawa po natin. Dahil po natin nasimulan, kaya lang wala po tayo natapos. At little did we know, later magugulat na lang po tayo, patong-patong na po yung problema natin, maboburnout na lang tayo, at mawawalan na lang po tayo ng hope sa ating buhay. Nawa po, hindi po ito po yung magiging action natin when we are being polished and refined by God. Imbis po na i-forget, imbis po na mag-quit, imbis na andan, ano po yung pwede po natin gawin? Mas maganda po that you will get it done. Amen po ba dyan? Pwede ba natin palakpakan si Lord? You will get it done. Gagawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon para sa ating buhay. No quitting, no doubting, no excuses. Dahil maganda po yung plano ng Panginoon for our lives. Kaya speaking of seeking, alam niyo po, may mga bagay that we will never stop seeking.
We will surely want to get it done. Ano pong example po niyan? Kapag tayo po ay nawalan ng susi po sa bahay, we will never stop seeking it. Bakit? Kasi hindi po tayo makakapasok ng bahay, hindi po tayo makakatulog. Talagang hahanapin po natin yan. Kapag tayo naman po ay nasa public place, siguro po umalboroto po yung tiyan po natin, definitely, maghahanap po tayo ng CR. Tama po ba yan? Di ba talagang hanapin po natin, hindi po natin mapipigilan. Alam niyo po ngayon, yung mga tao po ngayon, mga choosy na, ang hinahanap po talaga na ay yung CR po na may bidet. Kapag wala pong bidet, maghahanap po ng ibang CR po yan. But you know what? On a more serious note, kapag tayo po ay may sakit, talagang magsisik tayo ng healing. Yung aking 2 daughters recently, just last Monday, sila po ay na-hospitalize. At kung tayo po ay may sakit, or meron po tayong kamag-anak na may sakit, kung may family member tayo na may sakit, hindi po tayo titigil hanggat ma-receive natin yung cure. Ma-receive natin yung healing para sa ating mga buhay. At ano sinasabi ng Panginoon para sa atin? Kung gaano po natin hanapin, kung gaano po katindi natin isik yung mga bagay po na yan, kung gaano po katindi natin isik yung healing para sa ating buhay, nawa po sa buhay po natin ngayon, we will also seek out all the commandments of the Lord your God today. Ganito din po natin hanapin si Lord. Ganito din po natin hanapin yung inuutos ng Panginoon. Ganito rin po natin hanapin yung commandments ng Panginoon, instruction, direction ng Panginoon para sa ating buhay. Katulad po sa buhay po ni King David. Alam niyo po, ang buhay po ni King David ay puzzle po para sa akin. Bakit? Paano po nangyari yon? A shepherd boy turned into a significant king of Israel. Paano nangyari yon? Paano nalaman ni King David on how to handle an army? Paano nalaman po ni King David on how to handle a whole country? Sino po nagturo sa kanya? Sino nag-mentor sa kanya? Saan po ba siya nag-aral? Paano niya nalaman ang lahat ng bagay po na yan? From a shepherd boy, from a nobody, he became the king of Israel. At alam niyo po, ako po yung nasagot po sa verse po na to in verse 19. It says here, all this that you see, all this that you hear, all this that you read about King David, all this leadership, all this structure, all na nagawa po ni King David sa kanya, all this, said David, the Lord made me understand in writing, by His hand upon me, all the works of these plans. Ano pong ibig sabihin yan? Lahat ng naging victory, lahat ng accomplishment ni King David, lahat po yan ay nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung si King David po ay sinamahan ng ating Panginoon, ikaw din ay kayang samahan ng ating Panginoong Diyos. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya ano pong kailangan po natin gawin today? That's why you got to earnestly ask from God. Because David is a great inquirer. Lahat tinatanong yung kay Lord, Lord, saan ba pupunta? Sino bang gigirahin? Pupunta ba sa kaliwa? Pupunta ba sa kanan? Lord, I want your will. I seek what you want for my life. At nawa po, ganyan din po tayo, kakulit kay Lord. Ganyan din po yung asking, earnestly asking natin kay Lord, what do you need in your lives today? What is your desire in your lives today? What do you want to happen for your lives today? We can earnestly ask it all from our God because God can provide all of your needs today. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. At kung meron pong bagay na pwede po sana tayo magkaisa, saan po ba tayo nililid ng Panginoon po ngayon? Kung may pwede tayong i-earnestly ask from God right this very service, sana po dito po tayo ma-unite. Dito po tayo magkaisa at ano po yan? Healing for the Philippines. Dahil alam po natin, ang daming problema, ang daming hindi maayos sa ating bansa, kaya ang dami pang kailangan ayusin, ang dami pong negative news sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo po yan, alam niyo po yung status ng ating bansa. And we need healing for our country. At wala pong ibang makakapagbigay doon kung hindi yung ating Panginoon Diyos sa langit. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. And posible po ba talaga yan? Kaya po sabi sa next verse, sabi po dito, that's why if you seek out all the commandments of God, you may possess this good land. Ibig sabihin, makakamit po natin yung victory. Ibig sabihin, yung vision po natin na born again Pilipinas ay tunay na pwede mangyari sa ating buhay. And leave it as an inheritance for your children after you forever. Ibig sabihin, may maganda tayong mapapamana sa ating mga anak. May maganda po tayong mapapamana sa ating mga apo dahil naiayos ng Panginoon ang ating bansa.
Paibalik ko po sa healing ng aking mga anak. Sila po ay nagkasakit nung Monday. Vomiting, diarrhea, may gastro problem, may virus. Kaya po sila po ay na-hospitalize. Bumaba po ng 53 ang kanilang sugar. Ganun po katindi yung kanilang experience. At bilang tatay, bilang magulang, alam niyo po yan, talagang maghahanap tayo ng healing. Hindi tayo kakapit lang sa doktor, hindi lang tayo kakapit po sa gamot. Tayo po talaga ay mapapakapit sa healing na kaya ibigay ng ating Panginoon Diyos. Talagang iluluhod natin yan, talagang iiiyak po natin yan, talagang ire-request po natin yan sa Panginoon, Lord, heal my life, heal my children. At alam po yan na may mga sakit po ngayon, may mga pinagdadaanan sa kanilang buhay ngayon. Hindi tayo titigil hanggat ma-experience natin yung healing ng Panginoon para sa ating buhay. At kung gaano po sana tayo katindi manalangin for our own healing, ihiling din po natin yan for our country. Why? Because our country is not well. Ang dami pong dapat pang ayusin sa ating bansa. Kaya bawat Christian, bawat membro ng ating simbahan, nawa po hindi po tayo titigil manalangin at kumapit kay Lord. Lord, ayusin mo yung aming bansa. Gusto namin may magandang mangyari para sa bansang Pilipinas. And sino po dito ang nagsasabi gusto niya pong pagalingin ng Panginoon yung ating bansa? Amen. Gusto po natin, sige po, palakpakan natin si Lord. And it is possible when we read it in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it says here, if my people who are called by my name, if my people who are chosen today, kung ang bawat Pilipino lang na nandito po ngayon at nakakarinig ng salita ng Panginoon will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. At tunay po na may kagalingan para sa ating lupa, may kagalingan para sa ating bansa if you will only seek God today. Kaya ano pong ibig sabihin ng seek ng Panginoon para sa ating? That's why you gotta show up today. May tawag ang Panginoon for your life. May tawag ang Panginoon for your leadership. May tawag ang Panginoon for our church today. That's why we gotta show up. Yes, hindi po madali yung proseso, kaya we got to endure the process that God laid out for us. Why? Because it will make you stronger. It will make you grow. May mas magandang plano ang Panginoon para sa atin. Kaya kung tayo man po ay nahihirapan sa ating buhay, this is the day that we will earnestly ask God, Lord, I need your will. Lord, I need your healing. Lord, I need your anointing. Lord, I need your favor in my life. At paano po mangyayari po yun? We will all humble ourselves and kneel before God today. That's how we will seek God today. That's how we will seek God's presence today. That's how we will seek God's healing for our country today. At ito po yung magiging challenge for this service today. Can I invite everybody today to kneel before God? Sige po, lahat po tayo ay lumuhod sa presensya ng Panginoon. At isa lang po yung papanalangin po natin ngayon sa pagluhod po natin. As we kneel before God today, let us pray for the Philippines. Let us pray for our country. Let us pray that God will heal this land. Hallelujah. If you're there, shout it out to God. Cry it out to God today. Lord, patindihin mo pa yung burden ko para sa bansa. Lord, patindihin mo pa yung pagmamahal ko para sa aming bansa. Lord, wag mo hayaan, iiwan namin yung aming sariling bansa. Lord, nilagay mo kami, Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord God, dahil alam mo na kami ay magiging kagamit-gamit dito. Lord God, let your will be done in our lives today. Hallelujah, Lord Jesus. Lord Jesus, Lord God, we want your healing for this land. Lord God, we want your healing for our government. Lord God, we want your healing, Lord God, for our leaders, Panginoon. We want your healing for our city. We want your healing for our districts. We want your healing for our zones, Lord God. We want your healing for our regions. Lord God, we want your healing for our country today, Panginoon. And see your people today, thousands of people knelt down before your presence. Oh God, we humbled ourselves the whole day, Panginoon, from the first service to the last, Panginoon. At isa lang yung panalangin namin, Panginoon, pagpalain mo yung aming bansa. Panginoon, pagalingin mo yung aming bansa. Lord, do your will in our country. Let revival come. Let healing come. Let miracles come. Let the impossible be possible today.
that born-again Pilipinas will happen in our lifetime.